Magandang araw sa inyo. Nandito ako upang talakayin ang CPU scheduling. Ngunit, ano nga ba muna ang CPU scheduling? CPU scheduling ay ang proseso ng pagpili na kung aling proseso ang gagamit ng CPU upang magsagawa habang ang isang proseso ay naghihintay. Ang pangunahing layunin ng CPU scheduling ay upang matiyak na, kung ang CPU ay walang gumagamit, ang operating system ay pipili ng isa sa mga proseso na naghihintay na handa ng magsagawa, depende sa kung ano ang algorithm na gagamitin. Ano ang mga salitang dapat alamin sa kahit anong CPU scheduling? Una, ang arrival time. Ito ang oras na kung saan ang proseso ay dumating sa handa na talahanayan. Pangalawa ay ang completion time, ang oras kung saan ang proseso ay nakatapos gumamit ng CPU. Pangatlo ay ang burst time. Ito ang panahon na kinakailangan ng isang proseso na matapos. Pang-apat naman ay turnaround time, ang difference sa pagitan ng completion time at arrival time. Ang huli ay ang waiting time, ang difference sa pagitan ng turnaround time at burst time. May mga pangunahing dalawang uri ng mga pamamaraan ng pag-aayos. Una ay ang preemptive scheduling. Ang preemptive ay may kakayahang magpahinto ng isang proseso at paunahin ang bagong proseso depende sa sinusunod na algorithm. At ang huli ay ang non-preemptive scheduling. Ito naman kabaligtaran ni preemptive. Wala itong kakayahang pahintuin ang proseso maliban kung ito ay natapos na. Tungo naman tayo sa 3 algorithms na ating tatalakayin. Ang first come first served, shortest job first, at priority. Ang unang algorithm ay first come first served. Ang scheduling algorithm na ito ay nangangahulugan lamang na kung sino ang nauna, siya rin ang unang gagamit ng CPU. Paano nga ba tayo gagawa ng Gantt chart kung ang susundin nating CPU scheduling ay FCFS o first come first serve? Sa first come first serve, sa madaling sabi, kung sino ang unang dumating ay siya ang uunahin kahit gaano pa ang dala niya. Sa paggawa ng Gantt chart na FCFS, ang susundin ay sa arrival time. Sa chart makikita natin ang process ID, arrival time at burst time. Tignan natin ang arrival time sa chart. Sino nga ba ang may pinakamababa? So si P1 dahil siya ay nag-arrive ng 0 at may burst time siya na 9. Paano nga ba natin siya isusulat? Gagawa tayo ng chart para hindi mahirapan sa paggawa. Gumuhit muna tayo ng rectangle. At sa loob ng rectangle, isulat natin ang process ID which is P1 ang ilalagay natin. Kasi ang arrival time niya ay 0. So, sa itaas ng kaliwang bahagi ng rectangle ay isusulat natin ang 0 kasi si P1 ay may arrival time siya na 0. Kung ano ang pinakamababang arrival time ay ayon ang ilalagay natin sa pinakaunang bahagi. Sa itaas ng kanang bahagi o sa dulong part ng rectangle, doon natin isusulat ang burst time. Kaya 9 ang ilalagay natin dito kasi si P1 ay may burst time o may dalang 9. Ang mga nasa dulong bahagi ng rectangle ay tinatawag nating completion time. So ano nga ba ang completion time ni P1? Yes, ito ay 9. Kasi may burst time siya na 9. At wala pa namang ibang nag-a-arrive. Siya lang, kaya 9 ang completion time. Susunod, tignan ulit natin ang arrival time sa chart. Sino sa tingin nyo ang susunod? Yes, si P3. Kasi si P3 ang arrival time niya ay 1. Siya ang may mababa na arrival time bukod kay P1 at may burst time siya na 6. Yung burst time ni P1 kanina ay dadagdagan natin ngayon ng burst time ni P3 na 6. Gaya ng paggawa natin kay P1 kanina ay ganun lang din natin kay P3. Guguhit ulit tayo ng rectangle. Ngunit ito ay magiging kadugsong lamang ni P1. Ulitin natin sa loob ng rectangle ay process ID, which is P3.
ang ilalagay natin dahil siya ang kasunod kay P1 at sa kanan o dulong bahagi ng rectangle, susulat naman natin ang kanyang completion time. Ang completion time ni P1 ay 9 at idadagdag natin ang burst time ni P3 na 6. So 6 plus 9 ay 15, kaya 15 ang ilalagay natin bilang completion time ni P3. Ang susunod naman ay si P2. Bakit? Kasi siya ay nag-arrive ng 2. Kagaya ng sabi natin kanina, kung sino ang may mababang arrival time ay siya ang mauuna. Dahil na-serve na si P1 at P3 na nag-arrive ng 0 at 1, kaya 2 na ang susunod. Gawin ulit natin ang ginawa natin kanina. Gumuhit ng rectangle na kadugsong lamang ng una nating ginawa at ilagay ulit sa loob nito ang process ID, which is P2. At si P2 ay may burst time na 1. Idadagdag lamang natin ulit ito sa completion time ni P3 na 15. So, ilalagay natin sa dulong bahagi ng rectangle ay 16 kasi 15 plus 1 ay 16. Isusunod naman natin si P5 dahil siya ay may arrival time na 3 at may burst time na 5. Ulitin ulit natin ang paggawa ng rectangle. Idugsong lang ulit natin sa ginawa natin kanina at ilagay sa loob ng rectangle ang process ID at ito ay P5. At sa dulong bahagi, ilagay natin ang kanyang completion time na 21. Dahil siya ay may burst time na 5, idadagdag lang ulit natin siya sa completion time ni P2 na 16, kaya 21 ang ating isusulat. At ang panghuli sa arrival time ay si P4 na nag-arrive ng 4 at may burst time na 14. Ulitin ulit natin yung pagguhit ng rectangle. Gaya nung kanina, dinugsong lang ulit ito sa huli nating ginawa. So, idadagdag lang natin ulit yung burst time ni P4 sa completion time ni P5 na 21. Kaya, ang ilalagay natin na completion time ni P4 ay 35 kasi may burst time siyang 14. Sa pagkuha naman ng TAT o turnaround time, ay ilalagay muna natin ang process ID which is P1, P2, P3, P4 at P5. Kayong bahala kung anong pagkakasunod-sunod yung gusto nyong gawin, kung saan kayo hindi malilito. Ang ating formula para sa pagkuha ng TAT ay completion time minus sa arrival time. Saan nga ba natin nalalaman ang completion time? Ang completion time, gaya ng paggawa natin kanina sa Gantt chart, tinuturo ko doon kung ano ang completion time ng bawat process. Saan nakikita ang completion time? Yes, sa dulong bahagi ng rectangle o sa mas pinasimpleng paraan, tignan natin ang dulo lagi ng bawat process at ayon ang kanilang completion time. Example, si P1 ay may completion time na 9, kaya 9 ang ilalagay natin. Kay P2 naman ay 16 at si P3 ay 15, si P4 ay 35 at si P5 ay 21. Ang arrival time naman ay makikita natin sa chart. Ibabawas lang natin ang mga bawat completion time ng bawat isa sa kanilang arrival time at ang total ay siyang magsisilbing turnaround time o TAT. Sa pagkuha naman ng waiting time, ang formula naman ay turnaround time minus sa burst time. Yung sinusolve natin kanina na turnaround time ay ibabawas lang natin sa kanilang mga burst time na makikita natin sa chart at ganun lang ang pagkuha ng waiting time. Sa pagkuha naman ng average turnaround time or ATAT or AT-AT ay pagsasama-samahin lang natin ang turnaround time. Ito yung sinusolve natin kanina at i-divide lang natin kung ilang process at mayroon tayong 5 process. Bakit naging 5? Dahil P1, P2, P3, P4, P5, kaya 5. So, yung nakuha nating TAT kanina ay 9, 14, 14, 31, 18. Pag-a-addin lang natin tong lahat. So, 9 plus 14 plus 14 plus 31 plus 18 is equals to 86. Tapos, divide natin sa 5. Bakit 5? Kasi 5 yung process. So, 86 divided 5 is 17.2. Ayun na yung average turnaround time natin. Para naman sa average waiting time, yung waiting time na sinasolve natin kanina ay pagsasama-samahin o i-add lang natin silang lahat.
at i-divide natin sa 5. Bakit ulit 5? Kasi 5 ang ating process. Ang nasolve natin kaninang waiting time ay 0, 13, 8, 17, 13. Pag-a-addin lang natin tong lahat. So, 0 plus 13 plus 8 plus 17 plus 13 ay 51. Tapos, i-divide natin sa 5 kasi 5 yung process. So, 51 divide 5 is equals to 10.2. Ayan na yung magsisilbi nating average waiting time. Ang pangalawa naman ay ang shortest job first. Sa shortest job first, kung sino ang may mas mababang burst time o paggamit ng CPU, siya ang mauunang gumamit. Makikita natin sa table na si P4 ay may pinakamababang burst time. Si P4 ay mayroong 3 burst time. Dahil si P4 ang may pinakamababang burst time, siya ang unang makakagamit ng CPU. Magmumula siya sa 0 at matatapos ng 3. Pagkatapos na magamit ni P4 ang CPU, makikita sa table na si P2 ang kasunod na may mababang burst time. Dahil siya ang kasunod na may mababang burst time, siya naman ang gagamit ng CPU. Si P2 ay magsisimula sa 3 at matatapos ng 10 dahil si P2 ay mayroong 7 burst time. Ang kasunod naman na gagamit ng CPU ay si P1. Dahil si P1 ay may kasunod na mababang burst time. Si P1 ay mayroon lamang 10 burst time. Dahil si P1 ay mayroon lamang 10 burst time at siya ay magsisimula sa 10 kung saan si P2 natapos gumamit ng CPU, si P1 ay mahihinto sa 20. Ang huling gagamit naman ng CPU ay si P3. Si P3 ay mayroong 12 burst time. Dahil nahinto si P1 sa 20, doon si P3 magsisimula. Si P3 ngayon ay matatapos hanggang 32 dahil mayroon siyang 12 burst time. Makikita sa table na si P1 ay may arrival time na 0, kaya si P1 ang mauuna. Si P1 ay mayroong 14 burst time, kaya gagamit siya ng CPU ng 14, ngunit nang dumating ng pang 3, si P1 ay dumating naman si P2. Dahil si P2 ay may mas mababang burst time kaysa kay P1, mahihinto si P1 sa ikatlo at si P2 naman ang gagamit ng CPU. Kung dati ay 14 ang burst time ni P1, ang magiging bagong burst time na niya ngayon ay 11. Si P2 ay magsisimula sa 3 kung saan nahinto si P1 at mayroon siyang 5 burst time, kaya si P2 ay matatapos ng 8. Nang dumating si P2 ng 6, ay dumating naman si P3, ngunit si P3 ay may mas mataas na burst time kaysa kay P2. Kaya mas uunahin pa rin si P2 kasi siya ay may mas mababa na burst time. Tinapos na ni P2 ang kanyang burst time at natapos siya ng 8 at sakto namang dumating si P4 na may burst time na 6. Dahil si P4 naman ang susunod na mas mababa na burst time, siya naman ang susunod na gagamit ng CPU. Si P4 ay magsisimula ng 8 at matatapos naman siya ng 14 dahil mayroon lamang siyang 6 na burst time. Susunod naman na gagamit ng CPU ay si P1. Si P1 ay mayroon lamang 11 burst time. Itutuloy na niya ang naiwang burst time dahil mas mababa pa rin ang burst time niya kaysa kay P3 na mayroong 12. Si P1 magsisimula ng 14 at matatapos ng 25. Ang huling gagamit ng CPU ay si P3. Si P3 ngayon ay magsisimula sa 25 at tatapusin ang kanyang burst time na 12. Kaya ang magiging completion time ay 37. Ang huling algorithm naman ay priority. Ang priority scheduling algorithm naman ay isang pamamaraan ng pag-ayos ng proseso na ay batay sa may pinakamataas na priority. Ito ay isang priority preemptive scheduling. Ibig sabihin, kapag may unang process ID na dumating, siya ang unang gagamit ng CPU. Pero kapag may dumating na bagong process ID na may mas mataas na priority,
dun sa kasalukuyang gumagamit ng CPU, kailangan niyang huminto para makagamit ang may mas mataas na priority. Makikita natin na dumating si P1 sa oras na 0 at siya ay may priority na 2. Kaya si P1 ang unang gagamit ng CPU. Kailangan nitong mag-execute ng 11 milliseconds dahil yan ang kanyang burst time. Pero habang gumagamit si P1, biglang dumating si P5 sa oras na 2 na may mas mataas na priority kesa sa kanya. Sa tingin nyo, natapos ba ni P1 ang kanyang milliseconds? Hindi, kasi nga biglang dumating si P5 kaya ang mangyayari, mababawasan lang ang 11 milliseconds ng 2 milliseconds dahil isasubtract ang nagamit ni P1 na CPU sa pagdating ni P5 at si P1 ay may matitirang 9 milliseconds, maipagpapatuloy niya ito sa oras na siya naman ang makakakuha ng CPU. Tandaan lagi na ang mas mababang halaga ay mas mataas ang priority. Kaya ang P5 ay may mas mataas na priority na 1. Ibig sabihin mas mataas ang priority ng P5 kaysa sa P1. Kaya ang mangyayari, ang P1 ay mape-preempt sa 2 milliseconds at ang P5 ang makakakuha ng CPU. Si P5 ay may 9 milliseconds na dapat tapusin. Ngunit habang gumagamit si P5 ng CPU, bigla namang dumating si P2 sa oras na 4. Na may lalong mas mataas na priority na 0. Gaya nga ng sinabi, mas mababang halaga, mas mataas na priority. Sa tingin nyo, natapos din ba ni P5 ang kanyang 9 milliseconds? Hindi, kasi nga dumating si P2, so ang mangyayari, mababawasan lang ang 9 milliseconds ng 2 milliseconds dahil isasubtract ang nagamit ni P5 na CPU sa pagdating ni P2 at si P5 ay may matitirang 7 milliseconds. May pagpapatuloy niya ito sa oras na siya naman ang makakakuha ng CPU. Kaya ang P2 ay may mas mataas na priority na 0, ibig sabihin mas mataas ang priority ng P2 kaysa sa P5. Kaya ang mangyayari, ang P5 ay mape-preempt sa 4 milliseconds at ang P2 ang makakakuha ng CPU. Si P2 ay may 16 milliseconds na dapat tapusin. Sa tingin nyo, matatapos ba ni P2 ang kanyang 16 milliseconds? Oo, kasi kahit dumating si P4 at si P3, hindi nila pwedeng kuhanin ang CPU kay P2 dahil mas mataas yung priority ni P2 kesa sa kanilang lahat. Kaya kailangang patapusin ng lahat ang 16 milliseconds ni P2 bago nila makuha ang CPU kay P2. At nakuha ni P2 ang 16 milliseconds at ang kabuuang nagamit na sa CPU ay 20. Dahil i-addition ang mga milliseconds na nagamit ni P1, P5 at P2, kaya naging 20. Sa tingin nyo, sino ang susunod na makakakuha ng CPU? Si P5, kasi siya na ang susunod na ipapriority dahil ang priority niya ay 1 at siya na ang makakakuha ng CPU. So matatapos na kaya ni P5 ang kanyang milliseconds? Oo, kasi nga siya na yung sunod na priority at matatapos na niya ang kanyang natitirang 7 milliseconds at ang kabuuang milliseconds na nagamit ay 27 dahil i-addition ang 20 milliseconds na nagamit ni P1, P5 at P2 sa milliseconds na ginamit ni P5 na 7 milliseconds kaya naging 27. Sino na ang susunod na makakakuha ng CPU? Si P1, kasi siya na ang susunod na ipapriority dahil ang priority na niya ay 2 at siya na ang makakakuha ng CPU. So matatapos na din kaya ni P1 ang kanyang natitirang milliseconds? Oo, kasi siya na ang may pinakamataas na priority sa mga natitira at ang natirang milliseconds niya ay 9 at ang kabuuang milliseconds na nagamit sa CPU ay 36 dahil a-addition ulit yung mga nagamit ni P1, P5 at P2 na milliseconds sa ginamit ni P1 na 7 milliseconds kaya naging 36. Sa tingin nyo,
Sino na ang susunod na makakakuha ng CPU? Si P3 o si P4? Si P3, kasi mas mataas ang priority ni P3 kesa kay P4. Si P3 ay may 2 milliseconds na nakuha. At ang kabuuang milliseconds na ay 38, kasi a-addition ulit yung mga nagamit ni P1, P5 at P2 sa nagamit ni P3 na 2 milliseconds kaya naging 38. At ang huli ay si P4. Dahil meron siyang priority na 4, kaya siya na ang huling makakakuha ng CPU. Si P4 ay may 5 milliseconds na dapat makuha, at ang kabuuang milliseconds na nagamit ay 43. Kasi, a-addition yung kabuuang milliseconds na nagamit ni P1, P5, P2 at P3 sa milliseconds na ginamit ni P4 na 5 milliseconds, kaya naging 43 milliseconds ang kabuuang nagamit sa CPU. Sa pagkuha ng turnaround time, yung complete time, imaminus siya sa arrival time. Si P1 meron siyang complete time na 36. Si P2 meron siyang complete time na 20. Si P3 meron siyang complete time na 38. Si P4 meron siyang complete time na 43. Si P5 meron siyang complete time na 27. Yung complete time nila, imaminus siya sa arrival time. Yung arrival time ni P1, 0. Yung arrival time ni P2, 4. Yung arrival time ni P3, 9. Yung arrival time ni P4, 6. Yung arrival time ni P5, 2. Bali, ang magiging turnaround time ni P1, 36. Yung magiging turnaround time ni P2, 16. Yung magiging turnaround time ni P3, 31. Yung kay P4, 37. Yung kay P5, 25. Para makuha naman yung waiting time, yung turnaround time, imaminus siya sa burst time. Si P1 meron siyang burst time na 9. Si P2, 16. Si P3, 2. Si P4, 5. Si P5, 7. Kaya ang magiging waiting time ni P1, 27. Magiging waiting time ni P2, 0. Magiging waiting time ni P3, 29. Magiging waiting time ni P4, 32. Magiging waiting time ni P5, 18. Sa pagkuha naman ng average turnaround time, yung turnaround time ni P1, P2, P3, P4, P5, ipa-plus siya. Then, i-divide siya sa 5. Kaya ang magiging average turnaround time ay 29. Sa pagkuha naman ng average waiting time, yung waiting time ni P1, P2, P3, P4, P5, ipa-plus din siya. Then, i-divide siya sa 5. Kaya ang magiging average waiting time is 21.2. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panunood.